Agnanasa at pagkamahinahon. Ang hindi inaasahang pagkikita na ito ay nagpasiklab ng matinding pagnanasa. Mula sa unang sandali na nagtagpo ang aming mga mata, alam kong si Thomas at ako ay nakatadhana sa isang mas malalim na bagay, isang bagay na lumalampas sa mga salita. Naramdaman ko ang isang agarang koneksyon na parang ang universo ay nagplano para magkita kami. Dahan-dahan kaming lumapit sa isa't isa, nararamdaman ang kuryente sa hangin, at nang sa wakas ay nagtagpo ang aming mga katawan, tila huminto ang oras. Naalala ko kung paano ang kanyang mga mata ay nagmatsyag sa aking mga mata, puno ng pagnanasa at pagkamahinahon. Ang puso ko ay mabilis na tumibok habang nararamdaman kong ang kanyang init ay napakalapit sa akin. Hindi ko maisip na ang isang hindi inaasahang pagkikita ay maaaring magdulot ng ganitong matinding damdamin. Ang kanyang paghawak ay malambot ngunit matatag, at bawat haplos ay tila nagpapaliyab ng isang spark sa akin. Luka, mula nang makita kita, alam kong may espesyal na bagay sa pagitan natin, bulong ni Toms, habang ang kanyang mga labi ay dumaan sa aking mga labi. Nararamdaman mo rin ba ang pareho? Nagmumungkahi ako, hindi makabuo ng mga salita, nalulunod sa kanyang mga mata. Toms, parang inaantay kita sa buong buhay ko. Sa puntong iyon, ang aming mga katawan ay nagsanib sa isang masiglang sayaw ng pag-ibig. Ang bawat galaw ay isang pagsasalungat ng pagnanasa at pagsuko, habang ang aming paghinga ay umaayon sa isang mabilis na ritmo, kasama ng mabilis na tibok ng aming mga puso na umuugong sa silid. Ang mga ungol ay naging sigaw ng malayang damdamin, ang mga haplos ay halos umabot sa kasabikan, pinupuno ang hangin ng kagipitan ng aming mga pinakamasidhing pagnanasa. Kami ay nagbabaluktot sa ligaya, sinusubukang magsanib pa sa isang magulo at masiglang yakap. Luka, kamangha-mangha ka, bulong ni Tom sa pagitan ng mga halik, habang ang kanyang mga kamay ay nagsisiyasat sa aking katawan na maihalo ng lambing at kasabikan. Toms, huwag kang tumigil, bulong ko, ang aking tinig ay halos hindi marinig habang ang kanyang mga labi ay dumadaloy sa aking liig, dibdib, pababa ng dahan-dahan, na nag-iiwan ng isang bakas ng init sa kanilang daraanan. Pakiramdam ko ang bawat bahagi ng aking katawan ay buhay, nanginginig, tumutugon sa kanyang paghawak ng isang intensidad na hindi ko pa nararanasan. Habang ang aming mga katawan ay gumagalaw ng sabay, naramdaman ko na parang kami ay naging isang unit, isang nilalang na binubuo ng pagnanasa at pangangailangan. Tila kami ay nawawala sa ritmo ng aming damdamin, bawat galaw ay magkasabay, bawat ungol ay umaayon sa susunod. Ang mundo ay nawala sa paligid namin, naiwan lamang ang etyo ng aming mga bulong at ang tunog ng aming mga katawan sa gitna ng isang magulong pagnanasa. Lucia, ikaw ang lahat ng aking pinapangarap, bulong ni Toms, ang boses niya ay puno ng emosyon. Ayoko nang magwakas ito. Toms, pinaparamdam mo sa akin na ako'y buhay, sagot ko, ang mga salita ko ay nasira sa tindi ng sandali. Hindi ko kailanman naramdaman ang ganito. Sa wakas, pagod ngunit nasisiyahan, nahulog kami sa kama, magkadikit pa rin. Ang aming paghinga ay humupa at ang init ng aming mga katawan ay nanatili bilang patunay ng tindi ng aming pagkikita. Sa tahimik na sandali, alam namin na naabot namin ang isang malalim na bahagi ng aming kaluluwa, isang lugar na maaari lamang maabot sa pamamagitan ng lubos na pagsuko. Nagtinginan kami na may kasunduan at nagbigay ng isang nagtutulungan ng ngiti. Alam na ang sandaling ito ay mananatiling nakaukit sa aming mga alaala. Hinaplos ko ang kanyang mukha, dinidilaan ang linya ng kanyang panga gamit ang aking mga daliri, nararamdaman ang lambot ng kanyang balat sa ilalim ng aking mga daliri. Ang kanyang mga mata, na puno ng pagnanasa, ay lumambot at sa sandaling iyon, alam kong natagpuan ko ang isang bagay na espesyal, isang bagay na ayokong mawala. Toms, kamangha-mangha, sabi ko na may tapat na boses. Hindi ko kailanman naisip na makakaranas ako ng ganito. Luka, gusto kong malaman mo na ito pa lang ang simula, sagot ni Toms, ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa aking buhok. Gusto kong tuklasin ang lahat ng bagay kasama ka, malaman ang bawat sulok ng iyong kaluluwa. Nahiga ako sa tabi niya, nakapatong ang aking ulo sa kanyang dibdib, nakikinig sa tibok ng kanyang puso. Pumikit ako, pinapayagan ang kapayapaan ng sandali na yumakap sa akin. Naramdaman ko ang kanyang mga daliri na humahaplos sa aking buhok at isang pakiramdam ng kapayapaan at kaligayahan ang sumakop sa akin. Alam kong kahit ang mundo ay magpatuloy sa pag-ikot, ang sandaling ito ay para lamang sa amin, isang kanlungan sa gitna ng kaguluhan.
Dahan-dahan, nagsimula kaming magsalita, magbahagi ng mga kwento at pangarap. Natuklasan ko na marami kaming pagkakatulad, mula sa maliliit na kagustuhan hanggang sa malalaking hangarin. Ang bawat salita, bawat tawa na ibinabahagi ay nagpapalakas sa koneksyon na aming nabuo. Pakiramdam ko ay maaari kong ipakita ang aking tunay na sarili sa kanya, walang maskara o pag-aalinlangan. Toms, ano ang pinakamalaking pangarap mo? Tanong ko, na may pagnanais na malaman pa ang tungkol sa kanya. Ang pinakamalaking pangarap ko ay makahanap ng isang tao na maibabahagi ang aking buhay. Sagot niya, ang mga mata ay puno ng tapat na damdamin. At sa tingin ko, ang taong iyon ay ikaw, Lucia. Sa paglipas ng gabi, muling naglaan kami sa damdamin, ngunit sa pagkakataong ito, may lambing at pagkamahinahon na ginagawang bawat haplos na espesyal. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw sa aking katawan ng mabagal, sinasamantala ang bawat sandali, bawat buntong hininga. Pinaramdam niya sa akin ang pagmamahal at pagnanasa sa isang paraan na hindi ko pa nararanasan dati. Kapag ang pagkatulog ay sa wakas ay dumating sa amin, kami ay niyayakap ang isa't isa, alam na ang bukas ay magdadala ng mga bagong pagkakataon upang tuklasin ang aming koneksyon. Sa kanyang mga bisig, naramdaman kong ako ay ligtas at buo. Alam kong kahit ano pa ang hinaharap, palaging maiisip namin ang gabing ito bilang simula ng isang maganda at malalim na bagay. Lucia, kahit anong mangyari, palaging nandito ako sa iyong tabi, pangako ni Toms, ang kanyang boses ay bumubulong sa dilim. At palaging nandito ako sa iyo, Toms, sagot ko, ang aking mga salita ay puno ng pagmamahal at paniniwala. Kami ay natulog, magkayakap, tiyak na natagpuan namin ang isang bagay na natatangi at mahalaga, isang bagay na wala kaming handang bitawan. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, malaking tulong ito sa amin.